Pagising, si tatay handa na, kalyo sa palad, pawis sa noo para sa kinabukasan ng pamilya. Kahit gutom di sumusuko ang diwa. Pero si Congressman, ibang kwento. Pera ng bayan, lahat sa bulsa. Pangakong kalsada, pangakong ginhawa. Ngunit sa baha kami nagdurusa. Nasaan ang hustisya? Nasaan ka? Nasaan ang pag-asa ng bayan? Tao'y nagtitiis, sila'y nagsasaya. Hanggang kailan bayan ko nagdurusa? Dalawang tatay, magkaibang tadhana. Isa'y dugot pawis, isa'y pandaraya. O bayan ko, kailan magigising ka? Kung korupsyon ang hari, talo ang masa. Si tatay pag-uwi, may ngiti. Kanina tuyo, kahit konti. Congressman sa mansyon, naglalasing. Kabataan sa bahay, nanlilimlim. Nasaan ang hustisya? Nasaan ka? Nasaan ang pag-asa ng bayan? Tao'y nagtitiis, sila'y nagsasaya. Hanggang kailan bayan ko nagdurusa? Hoy Congressman, saan mo dinala pera ng bayan? Bakit di makita bawat pisong ninakaw? Kalsada'y lumuluha, kami nalulunod, ika'y sa pera inaano. Dalawang tatay, magkaibang tadhana. Isa'y dugot pawis, isa'y pandaraya. O bayan ko, kailan magigising ka? Kung korupsyon ang hari, talo ang masa. Tunay na tatay, bayani ng tahanan. Kurapot na tatay, sumpa ng bayan. Kung pawis ang puhunan, dapat may pag-asa. Sa korupsyon, Pilipino'y laging nagdurusa. Okay, sa mainit na issue ay ating pag-usapan. So, Kapdits, bago natin pakilala ang ating panauhin ngayon na talagang marami tayong pag-uusapan dahil may init yung mga issue sa atin, pakibasa mo na yung tema at konteksto. Okay, ang ating pong tema ngayon ay parang karugtong ng mga nakaraang nating tema. Budget para sa kababaihan, hindi para sa korupsyon. Sa konteksto po, ang mga kababaihan ang bumubuo sa malaking bahagdan ng populasyon sa ating bansa. Sila din ang maaasahang puwersa sa paggawa at lalo na sa pangangalaga sa pamilya. Pero sila din at ang kanilang kalagayan ng madalas na napapabayaan. Sa paglipas ng panahon, sa kabila ng di pantay na turing sa lipunan, nagagawa pa ring maigiit ang kanilang mga karapatan para makapamuhay na may paninindigan at kalayaang maitaas ang antas. Higit na kailangan ng pagtutok sa kanilang pangangailangan upang makapagpatuloy sa kanilang mga layuning focus sa karapatang paggawa, pangkalusugang pisikal, mental at emosyonal, paglaban sa anumang forma ng karahasan, pangangalaga sa sarili, pamilya at iba pa. Ang sapat at makatarungang budget para sa mga programa at proyekto para sa mga kababaihan ay dapat mailaan at maimplementa ng lubos at hindi mapunta sa mga korap na kamay. Ang kababaihan ay mahalagang gulugod ng ating lipunan. Dapat pahalagahan at alagaan, hindi dapat nakawan ng karapatan at kalayaan.
Okay. Okay. Very well said. Parang So, magandang topic sa kababaihan. pero pero papauna natin itong makakasama natin ngayon, sa pangalan niya merong letter H, honesty, no? Ay, Hindi oo. Hindi hindi siya ka katulad ng dalawang ng dalawang naunang S, no? Oo. Okay, pakilala mo na, Kaptits. Okay, siya po ay party list representative ngayon ng Gabriela Women's Party at Assistant Minority Leader ng 20th Congress House Representative. Wala pong iba kundi si Rep. Sara Elago. Magandang gabi, Rep. Sara. Batang-bata talaga at ang ganda-ganda. Good morning, Kong. Hi, magandang gabi dyan sa inyo, sa ugnayan sa Himpapawid at magandang umaga, magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa wakas nahuli namin kayo, no? Pero hindi bagong lahat, pero bagong lahat, Kaptits, batiin mo natin ng happy 25th anniversary. Oo. Ang Gabriela Women's Party na nagdaos ng ika-25 anibersaryo nung talagang nananadya ang mga kapulisan kung kailan pa anibersaryo, no, Kong? Saka sila gumawa ng kabalustagan. Di babati lang daw siguro, sabi ni Jean. Yes, maraming salamat sa inyong pagbati sa 25 years ng Gabriela Women's Party at nababahala nga tayo na sa iba't ibang mga organisasyon ng kababaihan, pati na ang alyansa ng Gabriela na naibalita nyo nga ay nakaranas ng panliligalig sa kanilang mismong opisina ay nangyayari pa rin pagpasa hanggang ngayon, di ba? Yan yung mga kaso na hindi dapat natin palagpasin at hindi natin dapat hayaan. At kinukundina natin yung pagpapatuloy ng ganyan ng tipo ng mga pananakot, mga paniniktik, at pang-iistorbo kumbaga doon sa napakahalagang gawain ng mga organisasyon ng mga kababaihan na mag-organisa, malayang magkaroon ng mga aktibidad, no, para mabigyan ng boses ang iba't ibang mga pangangailangan, issue ng kababaihan. At sa 25 years natin, mahalaga rin sa atin na ipaalala sa ating sambayan ng Pilipino ang haba ng kasaysayan ng Gabriela Women's Party sa loob at labas ng Kongreso. Mula dun sa napagtagumpayan natin ng mga panukalang batas at yung laban pa na sinusuong natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakatindi ng korupsyon, ang tindi rin ng ninanakaw sa mga serbisyo at mga programa, hindi lang para sa kababaihan, kundi para sa mga bata at iba't ibang pangangailangan ng mga sektor sa ating lipunan. Rep Sara, gusto sana namin kayong kumustahin muna tungkol sa bago ninyong role ngayon. Dati ay nasa Kabataan Party List kayo. Ano po ang kaibahan ngayon ng inyong gawain mula doon sa Kabataan Party List? Ngayon ay kayo ay isa ng representative ng Gabriela Party List. Ayan. Sa Gabriela Women's Party, ang main constituency talaga natin ngayon, mga kababaihan. Yun ang ating membership sa Gabriela Women's Party. Pero yung tunguhin ba at yung esensya ng party list representation na para sa mga mahihirap na mga kababaihan na nagsasalita para sa kapwa babae, para sa mga bata, para sa LGBTQIA+, sa mga migrante, sa ating mga OFWs, at iba't ibang issue ng bayan. Sa tingin ko pareho pa rin eh. Kumbaga hindi nakukulong doon sa inyong particular sectoral representation. Pero lahat ba ng issue ng bayan dapat magsalita ang inyong representation at marinig, kumbaga yung iba't ibang impact sa ating sector ng mga issues at matiyak na ang ating paglahok sa Kongreso ay makakadagdag sa pagsusulong natin ng politika ng pagbabago. Ano ba yung politika ng pagbabago? Na yung iyong boses at posisyon sa pagiging lingkod bayan ay magsisilbi hindi sa pansariling interes, kundi magsisilbi para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Sa tingin ko yan naman yung nagpapatuloy
pagdating doon sa genuine party list representation. Ang sabi nga ng ating mga members, sana all, di ba? Kasi grabe na ngayon ng party system. Talagang punong-puno na rin ng mga political dynasties, malalaking contractor, malalaking negosyo. Ayan, kaya yan, tuloy-tuloy lang at padayon sa ating paglilingkod. Eka, ikaw. Hindi. Siguro kung Sarah, anuin ko lang kasi nung mga nakarang linggo nakapanayam namin si Kong Teddy, no? Kasinyo. Nabanggit niya doon na yung pagpapanagot dito sa korupsyon hindi lang dapat nakatuon sa mga Duterte at paano natin ikakawin to kasi totoo naman na talagang ang korupsyon hindi naman yan namimili ng rehimen na masabi natin nung panahon lang ni Duterte magpahanggang ngayon at kahit nung panahon pa nung lagpas pa kay Duterte panahon ni Arroyo, panahon ni Aquino, so ano yun dapat na nating tandaan dito sa nagaganap na korupsyon? Noong pagpasok ng Gabriela Women's Party nitong Setyembre kasi nagkaroon ng 64th na dagdag na party list seat at Gabriela Women's Party yung nakapasok na susunod doon sa winning circle. Kaya nung araw mismo na kami ho ay naproklama ay yung mismong araw ng simula ng plenary deliberation ng proposed 2026 budget. At doon po natin nakita na yung matagal na nating problema na mga port funds, ito yung mga malalaking tipak, malalaking chunk na mga discretionary funds na very prone to misuse, abuse, at napakatinding corruption ay nananatili pa rin sa 2026 budget. Ayan ho ay ilang araw matapos yung September 21 na nakita natin buong bansa talagang nagprotesta doon sa tindi ng korupsyon sa flood control. Inaasahan natin medyo may konting pagliit pagdating sa pork funds pero hindi pala, ganun pa rin, napakalaki pa rin sa loob ng 2026 budget. Sa aming pagtatala, nasa 695 billion pesos yan Malaking bahagi nasa unprogrammed appropriations, nasa 243.2 billion. Andyan din yung 32.6 billion na farm-to-market roads. At yung confidential at intelligence funds, na kung maalala nyo nitong nakaraang taon, talagang nasiwalat yan na kumbaga kung saan-saan lang napupunta, hindi nagagamit ng maayos. Kumbaga nagagamit pa sa mga iba't ibang mga human rights violation at atake sa mamamayang Pilipino. Whopping 10.9 billion pesos pa rin. Kumbaga, yung ganitong tipo ng sistema, nananatili pa rin sa ilalim ng Marcos administration na malala na rin noong nakaraan pa na Duterte administration. Kaya dapat lang na yung ganitong tipo ng sistema na ang lala ng pork funds, ang tindi ng patronage politics, napakalaki ng pondo para sa pasismo at confidential at intelligence funds, yan yung pinapanatili pa rin ng Marcos administration. At hanggang ngayon, walang malinaw na hakbang para buwagin itong pork system na ito na nagiging dahilan ng limpak-limpak na pagnanakaw sa kaban ng bayan. At nakita na natin yung effect niya nito sa sunod-sunod na mga disasters, di ba? Mula po sa paglindol hanggang sa bagyo. Ang tindi ng epekto sa mamamayan pag hindi maayos ang infrastruktura at pag hindi nilalagay talaga sa tunay na disaster preparedness at nature-based solutions ang pondo ng mamamayang Pilipino. Kumbaga, ang sabi nga ho namin sa aming explanation of vote, naging piyesta na naman ito ng pork para sa mga may kapangyarihan at sa mga corrupt. Huwag natin yan hayaan. Magiging minimal lang sana yung epekto sa mga kababayan natin ng mga disaster na ito kung nailaan talaga yung pondo sa mga proyekto, di po ba? Ang tawag nga ngayon, ang panawagan ng ating mga kababayan, justice na Justisya dun sa mga disaster victims, dun sa mga calamity victims. Kasi hindi na to usapin ng paghahanda. Kahit gaano kakahanda, kung hindi naman nag-work, di ba, yung mga flood control, mitigation projects, ang tindi talaga ng epekto sa ating mga kababayan.
Hindi lang ito tungkol sa corrupt na projects sa pagnanakaw ng pondo, sa flood control man yan at sa ibang infrastructure projects. Binabantayan din natin at dapat panagutin yung mga officials na pumayag sa kabi-kabila ng mga mining at quarrying, no? Na ang tindi din ng epekto pagdating sa pagbaha. Yan. Kaya yan yung mga pinapalakas natin na laban ngayon. Hindi na nga hindi na nga perwisyo sa hanap buhay, hindi rin sa mga material na gamit o kabahayan, kundi pati buhay na. Yun, kapalit na yung buhay ng ating mga kababayan sa mga nangyayari niyan na kalabitan. Kung Sara, kamakailan binunyag ni Kong Tenyo yung tungkol sa Davao, yung 51 billion pesos na ni Pulong. Pwede niyo ba kami bigyan ng konting yung konting datos, so yung backgrounder, gano'n. Kumbaga, ano nang nangyari dito? Yan ang isa sa pinapaimbestigahan din, no, pagdating sa mga flood control projects. Kumbaga, wala dapat exempted at sa buong bansa dapat yan ay naiimbestigahan at may napapanagot tayo. Bakit yan mahalaga? Na nananatili pa rin yung kawalan ng transparency at accountability sa mga flood control projects. Nakita rin natin sa 2026 budget at maski nitong mga nakaraang taon, napakaliit kumpara sa laki ng pangangailangan ng pondo para sa kalusugan, para sa edukasyon, at para doon sa mga programa sana para lumikha ng trabaho dito sa ating bansa. Halimbawa na lang ang laki ho ng nilalaan na pondo para dun sa TUPAD na program. Yung TUPAD ay, yan ho yung short-term na temporary work programs para sa mga displaced workers o wala hong trabaho. Ngunit yan ay worth na mga 2 weeks lamang. No? At hindi naman siya kumbaga regular. At short-term lang, no? Panandalian ho na relief program para sa mga displaced workers. Ang laki ng pondo niyan, vis-a-vis, nasa 22 billion po yan. Ikumpara natin sa 1.62 billion lamang para dun sa industry development at micro, small, and medium enterprises. Isipin ho natin kung pagbabalik na rin yan at mas tataasan pa. Ang dami sana nating nalilikha na regular na trabaho dito sa Pilipinas. Diba? Nakakatulong pa doon sa mga maliliit po na mga negosyante, yung ating mga entrepreneurs, mga micro, small, and medium enterprises dito sa bansa. Pagdating naman sa healthcare, ang medical assistance for indigents at financially incapacitated patients, ito po yung pinagkukunan ng pondo para sa mga guarantee letters na pinipilahan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Nasa 49.2 billion pesos yan. Yung 49.2 billion pesos, kung ilalagay po natin diretso sa mga public hospitals, diretso para sa dagdag kompensasyon sa mga doktor, mga nurses, at mga healthcare workers. Dagdag sana yan dun sa pagpapalawak ng bed capacity ng ating mga public hospitals. Mas malaki po yung maitutulong sa sektor ng kalusugan sa ating public healthcare system. Kaya ganun na lang yung galit natin nung malaman natin na billion-billion pala yung mga flood control projects pa sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kaya wala po yung takas mula po sa Duterte administration hanggang sa Marcos administration na nakita po natin yung paglobo ng flood control projects at mga infrastructure projects at unprogrammed appropriations. Dapat may pananagutan sa lahat ng yan. Dagdag ko lang kasi pinag-uusapan natin itong budget para po sa kababaihan. Yung shelters para po sa mga biktima ng karahasan ng mga kababaihan at mga bata. Ang laki po ng dagdag na kailangan na pondo. Hindi po yan binigay. Nahilingi ho natin, ngunit hindi po yan nadagdagan. Gayon din yung pondo para sa mga daycare centers, no? Para po sa mga pamilya na talagang todo kayod, no? Kailangan po nila ng mga socialized daycare, childcare facilities
kulang na kulang din po yan ng pondo. Gayon din sa sektor naman ho ng isa kasi sa pangunahin pong mga pinoproblema ng mga kababaihan ay yung matataas na presyo ng mga bilihin, no? Ang sagot kasi diyan hindi lang yung kampanya natin na pagbabasura ng value added tax, yung 12% VAT sa pagkain, sa utilities at langis. Kailangan din suportahan yung local production, yung local agriculture. Ngunit muli, ayan po yung kumbagang ang kulang na kulang na kulang ang pondo para sa pagtulong sa ating farmers, fisher folks, at mga manggagawa sa agrikultura. Yan lang yung kumbaga pagsilip doon sa tindi ng ninanakaw sa atin. Imbis na yan yung pinopondohan para sa kababaihan, para sa ating mga basic sectors, para sa pangailangan ng mga migrante, kumbaga mumuna lang, no? Konting-konti yung binibigay dyan. Sa ngayon po ba, Rep. Sara, meron kayong tawag dito na particular na bill na nakahain para sa mga kababaihan? Ngayon po sa 2026 budget, bago ko bahagi yung ating mga bills na papangunahan ng Gabriela Women's Party na ilaban sa loob ng Kongreso. Ang debate po natin sa 2026 budget ay hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos ang ating laban. No, bagamat tapos na yung debate sa House of Representatives, may laban pa yan sa Senado hanggang BICAM. Ayan, kaya yung ating protesta laban sa korupsyon, tuloy-tuloy yan tuwing Friday, no? Ngayong araw dito sa Pilipinas, November 7, magsasagawa ng mga lakbayan laban sa korupsyon. Kumbaga, merong tayong mga marcha sa iba't ibang mga lugar para sabihin sa taong bayan na hindi pa tapos ang laban natin sa korupsyon. Kasi may mga developments na sa ICI, ngunit sa tingin natin kulang na kulang pa. No, dapat mula sa Malacanang hanggang sa iba't ibang mga ahensya na sangkot, dapat managot. Magpapatuloy ho yan yung ating mga malalaking protesta. At mamaya, kukunin ko na rin ho ang pagkakataon para mag-invite sa ating mga kababayan. Sa November 30, magkakaroon ho tayo ng malawakan ng pagkilos. No, dapat hindi lang sa Pilipinas, kundi Pilipino, sa iba't ibang panig, no, ng mundo, iparinig yung boses natin laban sa korupsyon. November 30, sa araw po ng Bonifacio, di ba? Sa Bonifacio Day. Yan ay ating protestang bayan kontra kurakot, no? Sa pagpapatuloy ho ng laban ni Bonifacio na hindi natin hinahayaan itong mga abuso sa kapangyarihan. Ngayon, tungkol naman ho sa mga panukala ng Gabriela Women's Party, nabanggit ko na kanina yung pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Yan ay naibungkos natin sa isang bill na tinawag natin na presyo ibaba bill. Yung lowering ng prices of goods and services. Now, that's really one of the priority campaigns of Gabriela Women's Party. How? First is through the abolition of the 12% value-added tax sa basic necessities. Pagkain, utilities, lalo na po sa kuryente. Yan ang isa sa mga, kumbaga, pinakakinakatakutan na buwan-buwan na nabuksan ng ating mga pamilya. Di ba? Kasi minsan mabibigla ka na lang sa taas ng iyong electric bill. Samantalang, ang laki-laki ng kinikita ng mga kumpanya ng kuryente dito sa ating bansa. No, kaya, yan yung isa sa ating priority doon sa presyo ibaba bill. Ganun din ho yung excise taxes sa oil at petroleum products. Kasi lagi na lang sinasabi na mataas ang presyo sa pandaigdigan, no? Pero kawawa ho ang ating mamamayan, no? Kung todo-todo ang pagtataas ng presyo ng langis, no? Halos linggo-linggo yan. Pero yung rollback naman niya, hindi natin maramdaman, no? Sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain. Bukod dyan sa pagpapababa ng presyo, paano naman yung tungkol sa usapin ng sahod, no? Meron ho tayong dalawang pangunahing panukala dyan, yung National Minimum Wage Bill.
yung pagbubuwag ng regional wage boards. Kasi sabi ng mga kababayan natin at nakikita din naman natin, nararamdaman natin, na pare-pareho ang presyo, no, ng bigas, ng mga bilihin. Minsan nga mas mahal pa ho sa labas ng National Capital Region, 'di ba? Pero mas mababa ang sahod. Ayan, kaya mas hindi katakataka na mas naghihirap po yung ating mga kababayan sa labas ng NCR sa kabila ng yaman ng Pilipinas sa natural resources. Kaya panahon na para magkaroon ng national minimum wage at kapartner niyan yung nilalaban natin na nakabubuhay na sahod. Nasa kasalukuyan na computation, nasa 1,200 pesos ang kailangan para suportahan ang pamilya ng 5. Sa totoo lang, marami mong nagsasabi sa atin, kulang pa yung 1,200. Yung 1,200 naman ay minimum lang kumbaga sa living wage. No? Kung maaari pang mas itaas dyan, bakit mo hindi? Sa ano naman, tungkol naman sa mga bills natin pagdating sa mga kababaihan, ang number 1 natin dyan ay yung Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill. Yan po yung mas pinalawig natin na anti-VAUSI law. Nais natin idagdag yung tinatawag na Information and Communications Technology Facilitated Violence or ICT Facilitated Violence. Ito po yung gumagamit tayo ng digital, electronic, online, AI, mga deepfakes, no? Para sa pagpapatindi ng karahasan sa kababaihan. Sa ngayon, may gap kasi sa batas natin sa paghabol dyan. No? Kaya gusto ko natin napunan. Nais din natin palawigin yung lives ng mga victims, survivors ng VAUSI. Sa ngayon kasi 10 days lang yan. Gusto ko natin doblehin ng 20 days. Bukod dyan, yung reinstitutionalization ng divorce, no, bilang dagdag opsyon sa pagputol sa mga toxic at abusive marriages. At panghuli ho sa ating mga priority, yung SOGI Equality Bill, yung pagtitiyak na malaya tayo sa anumang forma ng gender-based discrimination sa edukasyon, sa mga eskwela, sa trabaho, sa mga public spaces, 'di ba? Walang dapat lugar sa diskriminasyon. Yan lang yung ilan dun sa daan-daan ho natin na sinusulong sa loob ng Kongreso. Siguro kung may pahabol na akong tanong doon sa dalawa, yung una doon sa divorce bill kasi alam naman natin sa buong mundo, dalawa na lang ang walang divorce, ang Pilipinas at ang Vatican. No, sabihin natin ang Vatican imposible magkaka-divorce yan sa Pilipinas. So, pwedeng bigyan niyo kami ng update doon. Tapos first yung pangalawang tanong ko po total nabanggit niyo po kanina tungkol sa pagtaas ng presyo ng ng gasolina, no? Kasi napapansin ko everyday nanonood ako ng balita sa atin. Every weekend sasabihin tataas ang gasolina. Tapos ang Department of Energy, ang daming dahilan. Kesyo may gera sa ganon. Kesyo bumaba ang piso, etc. Kulang na lang sabihin nila, hiwala yan Derek Ramsey tsaka Ellen Adarna. So, ang daming dahilan. Ano ba talaga yung pwedeng gawin para once and for all, mapababa natin ang presyo ng crudo? Yung sa unang tanong, pagdating sa reinstitutionalization ng divorce, alam mo, nanghihinaya nga tayo kasi nitong 19th Congress, nitong nakaraang Kongreso, nakapasa muli no, itong divorce bill. No? Simula noong huli ang nakapasa ng 2017 pa. No? Ibig sabihin na talagang sobrang hirap niyang mailusot. At maski sa botohan, kitang-kita mo talaga yung hating-hati. No? Yung boto ng yes, no, abstain pagdating dyan sa divorce bill. No? Kaya malaking tagumpay, no? Marami nagdiwang maski sa ating mga migrante, sa mga Filipinos overseas na naipasa itong matagal na ho nating isinusulong. Ngunit, dahil nga hindi yan na naaksyonan ng Senado, so dapat natin silang kalampagin at singilin dyan, back to zero po tayo kumbaga. No? Kung sa legislation, kung sa Congress. Ngayong na-refile na siya, yan ho ay dadaan muli sa committee level, tapos sa debate sa plenaryo, hanggang sa dapat maipasa ng House of Representatives. At kasabay niyan, dapat
maipagulong na rin natin sa Senado. Kasi ang nangyari po dyan last time talagang hindi nila pinagulong at hindi talaga inaksyonan. May mga nakuha tayong mga inputs ngayon na ang gusto nila, wag na lang tawaging divorce. O kaya gawin na lang na mas tungkol sa dissolution of marriage. I-expand na lang yung mga grounds for dissolution of marriage. Bukas naman tayo sa ganyang mga option, basta ang sa atin lang, pagulungin na. At yung esensya na may dagdag option para mas mabilis na maputol po natin yung mga mapang-abuso na mga marriages ay magawa na po natin. At magkaroon naman ng right to remarry, no? Yung ating mga kababayan na nananawagan ng divorce. So dyan po tayo sa divorce bill. Kumbaga, malaking laban po natin yan ngayong 20th Congress. Pagdating naman po sa pagpapababa ng presyo ng langis, no? Ang punot dulo niyan yung oil deregulation law eh. Kumbaga hinayaan natin na sa kamay ng merkado ng mga malalaking dambuhalang kumpanya yung pagtatakda ng presyo ng langis. Imbis na nasa estado mismo, na yung pamahalaan mismo, yung gobyerno mismo yung mag-intervene primarily to ensure that oil and petroleum products remain to be affordable and accessible to all Filipinos. We know how essential, di ba, oil and petroleum products are. Ginagamit natin yan sa lahat. Mula sa tahanan hanggang sa ating mga industriya, sa iba't ibang negosyo, sa pagdadala ng produce ng ating mga farmers hanggang sa mga markets. Ganon kahalaga ang langis. No? Pero bakit natin hinayaan na lang dun sa mga malalaking kumpanya? Ang number one naman na nais niyang gawin, di ba? Hindi naman magsilbi sa taong bayan, kundi yung pag-ensure ng kanyang profits, ng kanyang kita. No? Kaya wala talaga tayong maaasahan pagdating dyan. Kaya dapat ng ibasura, panahon ng maibasura yung oil deregulation law, magkaroon tayo ng strict regulation. At kung sa ngayon, yun yung gusto natin gawin ultimately. No? Pero hindi natin yung kailangan hintayin. Ngayon pa lang, may mga pwede nang gawin ng mga relief measures and steps. For instance, yung pagbabasura ho ng excise taxes na nakapaloob sa train law. No? Yan kasi yung nagdagdag ng 10% na excise tax sa oil and petroleum products. Kung tatanggalin po natin yan, meron na yung immediate effect sa ating mga kababayan. Ultimately, kailangan pong mabasura ang oil deregulation law. At kung maaari pa, kasi may mga bills ang Makabayan Block na matagal na hindi pinapansin sa Kongreso. Halimbawa dyan yung renationalization ng Petron, halimbawa. Kumbaga yung mga na-privatize dati, isa publiko ulit natin. Yes. Yan lang yung ilang Rep Sara, kanina po inilista ko yung mga binanggit ninyo na mga nakahain at tinututukan ninyo ngayon tulad ng itong presyo ng bilihin, National Minimum Wage Bill, Expanded Anti-Vowsy Law, yung divorce at saka pa yung SOGI. At sabi nga ninyo marami pang mga bills na nakahain. Sana po kaming mga OFWs ay may idudulog din sa inyo sa tulong ninyo mailapit na natin sa Kongreso yung tungkol po sa problema namin dito ngayon sa Italia at maaaring sa iba ring parte ng Europa, yung tungkol po sa proseso ng direct hiring. Kung saan po ay may pumapagit ng mga Philippine Recruitment Agency na lalong nagpapahirap sa dalahin ng mga kamag-anak at sa kanong mismo mga aplikante para makarating dito sa Italy. Siguro po magkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng konsultasyon sa inyo para maihain din natin sa Kongreso. Dapat talaga buwagin na yung mga agencies na namamagitan no? Kasi yun nga po kasi ang laki ng ang laki ng parte na kinukuha nila at hindi rin malinaw kung paano ang nagiging proseso nito, kung saan napupunta at kung saan nila inilalaan ito, kung talagang para ba sa kapakanan namin mga OFW o ang malaking bahagi nito ay napupunta sa kanilang sa kanilang kaban, kanilang pondo. Saan pangamba? Ang masakit dito, pinagkakakitaan pa po nila yung labor export, no? Tsaka yung forced labor migration. At hinahayaan ito ng ating pamahalaan. And
Yun nga Sa po eh. kabila ng nagkaroon na ng departamento para sa ating mga migrant Migrant workers. workers. Pero kumbaga, yung mga matagal ng mga suliranin no, pagdating ho dyan sa mga abuso ng mga recruitment agencies, yung mga excesses, ay dapat talaga natin na matugunan. At kinakailangan yung tuloy-tuloy na dialogo kasi ho, nagpapasalamat din kami at nagpupugay sa ating mga migranteng Pilipino, sa inyo dyan sa Italia, at sa iba't ibang panig po ng mundo. Kasi marami dun sa aming mga katanungan ng budget deliberation para ho sa Department of Migrant Workers, sa Department of Foreign Affairs, ay nanggaling mismo sa inyong mga lived experiences, sa inyong mga sitwasyon na nagsasalita ho tayo, hindi lang para sa ating mga as individuals, pero para sa lahat ng mga Pilipino sa ibayong dagat na nakakaranas ng parehong mga suliranin at mga issue. At sa atin, malaking bagay sana yung budget para sa national industries eh. Kasi ang panawagan nga natin, di ba, disenteng trabaho at nakabubuhay na sahod dito sa Pilipinas. Hindi ho natin yan magagawa no, kung aasahan lang natin yung mga pribadong efforts. Dapat talaga pampubliko at mauuna dyan yung pamahalaan. Ngunit ano nga yung aasahan natin kung grabe naman ang korupsyon? No, kaya tao talaga mismo ang magpapasya, ang mananawagan sa lahat ng ito. Idugtong ko na lang din ho, no, kasi sa ganitong nakita na natin na tao talaga ang dapat kumilos, mag-organisa. Nakita ho natin na hindi lang naman ngayong taon, no, kundi naging trend na ho talagang ginagamit ng pamahalaan yung kanyang kapangyarihan, hindi para pakinggan yung mamamayan, kundi patahimikin pa. Nakita ho natin yan sa pagmamadali na ipasa yung anti-terror law, na imbes na unahin sana yung nilalaban natin na promotion ng Human Rights Defenders Bill. Diba? Kasi yung mga lawyers mismo, yung mga activists, mga human rights defenders, mga kabataan, mga kababaihan, imbes po sila ay pinapakinggan ang kanilang mga legitimate concerns, nakakaranas pa sila ng iba't ibang tipo ng paglabag sa karapatang pantao. Yan po yung kasabay natin na nilalabanan. Kasi sa paglala ng korupsyon, sa paglala ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, ganun din po katumitindi no, yung pasismo na nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya yung call natin sa budget na i-zero, lahat ho ng may record ng human rights violations, ang budget, dapat ho natin palakasin ang call na yan. Sana po ma-implement talaga yung anti-disappearance law, anti-enforced disappearance law. Kasi ang ganda-ganda po ng batas na yon, pero hindi naman talaga na-i-implement ng gobyerno. Kaya patuloy pa rin po ang pagdukot at sapilitang pagkawala ng ating mga kabataan at mga human rights defenders. At nagpapatuloy ho. Hindi lang nakikiisa, no, pero naghuhumiyaw talaga tayo na i-surface no ang mga desaparecidos at matigil na no ang mga sapilitan na pagkawala ng mga enforced disappearances at matigil na hindi lang matigil pero magkaroon talaga ng justice and accountability no sa lahat ng Siguro kung Sara, kung Dits, no? Lulubusin na natin yung paglalambing natin. Kaya nga, sa kakataon na to Hindi kasi bukod po dun sa agency na idudulog namin sa inyo sa isasama na rin po sana kasi dati dito sa pagdating sa driver's license ng Philippine driver's license na i-convert dati nung araw. Ngayon parang dahil sa kakulangan yata ng bilateral agreement from Philippines, Italy, dinisregard na ng Italian government. Siguro sa susunod na mga hihingi kami ng Zoom meeting sa inyo para idulog yung ma-discuss kaya pa lahat ng ating mga kasi maraming rito mga bagong dating yung mga nandito na imbes na magpa-autoschool o yung driver's school pa sa driving school, pwedeng may mga patente na sila, mga driver's license na sila, pwedeng i-convert na lang. Kasi kung di ako nagkakamali dito, yung mga license dito sa atin pwede i-convert kung di ako nagkakamali. Yes. Isama na rin natin yung
DFA, no, yung foreign affairs natin. Kasi pagdating dyan sa mga bilateral at multilateral agreements, mahingi din tayo ng update. At ayun nga, no, kumbaga dahil naging ang laki ng naitulong ng mga remittances, though hindi dapat, no, pagdating sa ekonomiya, hindi dapat nakaasa lang sa remittances. Dapat, ano tayo, kumbaga, self-reliant, di ba, sa agriculture, sa industry na sariling atin. Pero sa ngayon, grabe yung pag-asa sa mga remittances. Pero sa kabila, yung mga kasunduan na dapat pinapasok natin para mas maging maayos at mabuti yung kalagayan ng ating mga migrante, ng ating mga OFWs, ay hindi naman pa napupunan. Ayan, kaya nakasabay ng panawagan natin na palakasin ang sariling atin, palakasin din yung proteksyon, no, at yung respeto sa karapatan din ng ating mga kababayan overseas. Opo, salamat po. Pero yun ang kailangan namin yung maipahayag namin yung mga hinaing ng mga kababayan nating OFW. Kaya po meron tayong ugnayan sa Himpapawid. Yes. Dagdag ko na rin pala kasi nagaling lang ako sa Workers Dialogue kanina tungkol sa pagre-revisa sa ating labor code. At yun po. Ano nangyari kasi dyan? Ano yan parang piecemeal ang pagbabago dyan, parang per article, no? Binabago. Pero wala pa talagang yung kumbaga yung comprehensive na review para pala kasi 1974 pa daw po yung labor code natin eh. Yes. Oo. Hindi na akma sa panahon namin ngayon na nandirito kami pwede sa labas tayong ng bansa. maglunsad ng mga information session at consultation tungkol dyan. No, kasi gusto na rin namin talaga buuin kung ano ba yung ating mga proposed amendments pagdating sa labor code. Malinaw sa atin yung pagbubuwag ng contractualization. Isa po yan sa mga pangunahing isusulong natin. At pagdating sa ating mga migrant workers, marami hong lumapit sa amin kanina dun sa Workers Dialogue na marami silang mga labor cases na kumbaga almost impossible na silang makakuha ng justice at accountability dahil sa mga peculiarity na kanilang mga situation. So yung mga ganun po na mga espesipiko na mga suliranin ay malaki ho ang maitutulong ng regular na konsultasyon sa ating mga migrante. Kung Sara, yung po ang sinusulong ay mula sa migrante po, migrante Bologna at mga migrante ng Roma at saka po migrante Europe at migrante international. Kung Sara, tungkol dito sa kasi yung naganap na dilubyo dito sa Cebu, no? Ilang araw na nakakaraan at 100 plus na yung namatay. Hindi ba magkakaroon ng inquiry ang Congress para yung imbestigahan kasi lumalabas na sabihin nating natural calamity siya pero more on man-made kumbaga man-made yung disastro is galing mismo sa halimbawa yung mga ibang proyekto doon sa mining tapos yung yung kay Slater yung project niyang condominium na ginawang parang rice terraces ganun may nagsasabi na after daw ginawa yun, sinimula ng 2017 yon, nagsimula ng bumaha. Kumbaga, sabi nga ni, di ba, ni late Gina Lopez na isang environmentalist na kung hindi natin aalagaan ng kalikasan, taong bayan ng ng maapektuhan. So wala po ba kayong balak na paimbestigahan yung doon sa lugar particular na sa Cebu? Una sa lahat, nais po nating maipaabot muli ang ating pakikiramay sa lahat ng mga affected ng trahedya na ito, ng flooding disaster sa Cebu at sa iba't iba pong panig ng Central Visayas. Kasabay nito, nais po nating maipaabot din ang ating pakikiisa dun sa panawagan ng hustisya dahil dun sa naranasan na hindi talaga makatarungan na paghihirap ng ating mga kababayan na affected by flooding. Kaya nga ngayong araw, nanawagan tayo ng investigasyon, impartial, independent investigation. Kasabay ho yan ng urgent relief kasi dapat tuloy-tuloy yung pagtulong tsaka pagtitiyak na ligtas yung ating mga kababayan
Lalo na ngayon, marami pa rin pong mga missing, no, na mga persons. Ngunit, no, kailangan talaga magkaroon ng investigation kasi nakakapagtaka ho na nasa 26 billion pesos yung nilaan para sa flood control projects sa Cebu province alone. No? Pero bakit ganyan ho yung nangyari? Ibig sabihin, no, hindi lang to malamang usapin ng flood control, kundi katulad ng nasabi nyo, pwede rin ho natin na tignan, no? Ano ba yung mga mining, quarrying, or other related factors na maaari hong naka-contribute dito sa flooding disaster na ito. At dapat may managot dyan. No? At hindi natin hayaan na kumbaga mabaon na lang sa limot. No? Itong trahedya na ito, kailangan tuloy-tuloy ang panawagan para sa justice at accountability. Kinukumpleto lang ho natin, ngunit kailangan makapag-file tayo dyan ng House Resolution. I'm calling for an immediate, no, independent probe into the flooding disaster in Cebu and in other areas. Igay, basahin ko lang yung ano dito ha, do sa group, sa comment. May tatlo tayong mga kasamahan sa Migrante Bologna. Si Chris, ang sabi niya, sana daw matanggal yung guarantee letter from the politicians. Hindi daw ba pwedeng diretso na sa ospital kung sino ang may kailangan. Yun ang kay Chris. Ngayon kay Joy naman, Alvarez, ang sabi naman niya, pakitingnan na rin daw yung mga problema ang nabanggit namin kanina tungkol sa third party agency. At si Hill naman, migrante din to, Bologna, ang sabi naman niya, sana daw po kayo Rep Sara ay makapunta dito sa Italy at makita namin kayo at makakadao pang palad at magkakaharap tayong pag-usapan yung mga hinaing ng mga kababayan natin dito sa Italy. Pasyal daw po kayo dito. Sige po, pag-uusapan po namin sa Gabriela Women's Party kung paano ho natin matitiyak din yung ating mga in-person na consultation bukod pa sa ginagawa na natin ng mga online consultation. Tama yung pagbubuwag ng guarantee letter. Matagal na ho natin yung panawagan at nakakagigil po na yung mga pasyente pa mismo pinapapila sa kung saan-saan para lang manghingi ng tulong. Hindi mo makatao ang ginagawa at hirap ng ating mga kababayan pagdating dyan. Kaya tama, kung isa ho kasi sa mga hinighlight noong SONA ng nakaraan this year ay yung zero balance billing sa mga ospital. No? Kung tunay na zero balance billing, dapat talaga wala na rin yung mga guarantee letters na kailangan. Kumbaga, lahat ng kailangan ng ospital para magawa niya yung serbisyo para ho sa mga pasyente at nangangailangan ng medical and health service, dapat ho nandyan na sa ospital in terms of capacity. And that would need substantial increase in their funding. Pagdating naman po sa third-party agencies, ako ho ay naipilit ho natin at nailaban natin na maging miyembro ng Committee on Overseas Workers Affairs, ng COA Committee ng House. Ayan, kaya diretso ho tayo na makakapag-participate, no, sa mga discussions tungkol sa Overseas Workers Affairs. Kaya asahan niyo po. Ang hiling ko lang po, kung meron po tayong mga particular na mga studies, mga kaso, ay ma-document po natin para po yan yung maihapag natin sa harap ng COA. Yan ho ang ilan sa mga reactions po sa ating mga comments. Okay. At kami po dito sa Bologna, meron ho kaming samahan mga kababaihan ng Filipino Women's League at magdaraos na kami ng ika-10 taon naming anniversary ngayong December 8. Sana. Malapit-lapit na yun, pero sana makapasyal kayo. December 8 ang anniversary. Ako kasi 'di ba isa sa mga advocacy ng GWP, 'di ba, is about LGBTQ. Alam natin na medyo malayo-layo na rin yung landas na naabot natin para sa pantay na karapatan sa mga kapatid nating miyembro ng LGBTQ. Pero paano ba natin mas gagalingan pa para talagang maano ng mga kababayan? Kasi 'di ba, nung mga nakaraang buwan, putok na putok yung mga issue kay Sir Jack na tinawag niya si Aura ng Sir, si Vice Ganda. So parang ang hirap
ipaunawa sa mga kababayan natin yung yung sistema na yung paggalang sa mga kapatid natin sa sa mga kababayan natin sa LGBTQ. Yes. Oo, kasi ang sinasabi lang naman ng SOGIE Equality, dapat lahat tayo may equal protection sa ilalim ng batas pagdating sa diskriminasyon. Kasi lahat naman tayo may SOGIE SC eh. Meron tayong yung ganong characteristics ng sex, ng ating identity, ng ating expression, na kung paano tayo manamit, magsalita, at hindi dapat yan na gamitin para tayo ay makaranas ng iba't ibang discriminatory practices at makatapak dun sa ating karapatan na mag-aral, sa karapatan na magtrabaho, sa karapatan na malayang mag-organisa. No? Kaya dito sa SOGIE Equality Bill, yan ay laban, no? Hindi lang ng mga LGBTQIA+, kundi laban nating lahat. At may dagdag lamang dyan, no? Kasi may mga special programs tayo para matiyak ho na may tulong din naman pagdating sa pag-raise ng awareness. Kumbaga hindi lang private efforts na katulad na ginagawa ng mga iba't ibang civil society at people's organizations ngayon na naglulunsad sila ng mga SOGIE awareness or gender sensitivity. Dapat yung publiko mismo, yung pamahalaan mismo, may pambansang programa para sa public education, information, raising of awareness. Bukod ho dyan, yung social protection programs, no? Kasi marami po sa nakakaranas ng discrimination. Kumbaga yung iba dyan may lifelong trauma talaga na hatid sa kanila, etc. So yung state support po pagdating dyan. Meron ng mga advances, no? Katulad ng nasabi nyo, sa Quezon City meron silang right to care card. Kumbaga yung decision ng mga partners na hindi pasok doon sa binary na alam natin na babae at lalaki, ay may karapatan na rin po sila na magdesisyon pagdating sa medical emergency para ho sa kanilang partners. Sana hindi lang ho sa QC at hindi lang sa San Juan, I think yung San Juan din po nagpasa, kundi sa buong bansa may ganyan na. Matanong ko nga po, Rep. Sara, meron din po bang tawag dito na programa para doon sa mga kababaihan na dumaranas sa mental health illnesses, ganun po. Kasi marami din po namang mga OFW na kababaihan yung dumaranas ng ganito dahil sa iba't ibang sirkumstansya na nangyayari sa kanilang buhay. Meron po bang ganong programa? O meron po ba kayong bill na inihain para sa ganong issues? Ang representasyon po na ito ay isa dun sa mga principal author ng National Mental Health Law natin. Kaya nakakagigil na nagtagumpay ho kasi tayo sa pagpapasa ng batas na ito. Lahat po ng mga naging may akda sa Kongreso. Dahil nakita ho natin, ang dami pong provision, ang unfunded. Ibig sabihin, may mandato na eh. Kumbaga, meron ka ng papasukan na legal basis. No? Pero kulang na kulang ang funding. Kaya po maganda, mainam po iyang nasabi ninyo. Kasi usually ang intervention po namin, yung para lang sa yung mga public healthcare facilities dito sa Philippines, pati sa schools. Pero paano din sa mga migrante at OFWs? Isa po yan sa sisilipin natin. Pagdating sa national budget. Paano naman yung access din ninyo sa ating mga mental health care services at mga professionals? Kasi usually po, kumbaga ang mahal din kung yung counseling, psychosocial. Yes po. Ayan. Kaya dapat talaga state supported din. Dahil yan ay sa batas natin, meron na ho tayong National Mental Health Policy. Salamat po. On that note, kung talagang ang dami nating natutunan. Ang dami naming natutunan. Ang daming assignment ni Rep. Assignment natin yung lahat. At kami po ay talagang magtutuloy-tuloy kami sa follow-up sa inyo at sa Kongreso, sa Senado, sa lahat po. So ano po yung mensahe nyo kung Sara sa ating mga kababayan dito sa Italia at sa buong Europa? Sa ating mga kababayan sa Italia at buong Europa, pakikiisa sa ating laban
para sa migrants' rights and welfare at nagpapatuloy yung pagpapalakas ng ating laban para dito naman sa ating bansa magkaroon ng desenteng trabaho, nakabubuhay na sahod, trabaho dito sa Pilipinas, lalong-lalo na pantulong sa ating mga pamilya. Kinakailangan palakasin natin ang ating paglaban sa korupsyon. Sa darating na November 30, meron tayong protestang bayan, protesta sa iba't ibang bahagi ng mundo ng mga Pilipino, paglaban sa korupsyon, pagkontra natin sa mga kurakot. Huwag natin hayaan na sila ay makatakas sa pananagutan. Lahat ng sangkot dapat managot mula sa Malacanang hanggat sa iba't ibang mga ahensya, dapat may pananagutan. Isole, bawiin ho natin ang mga nakaw na yaman at tiyakin natin na yan ay malalaan sa mga serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa agrikultura, sa industriyang Pilipino. Tayo ay sasalalay sa lakas ng ating pagkakaisa. Kaya padayon, abante, mga babae, kasama ang mga migrante, kasama ang ating mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay po kayo, Rep. Sara. Maraming salamat, Kung Sara. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po. Okay. Maraming salamat, Egay at Bits, at sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayon sa Ugnayan sa Limpapawi.